Magandang umaga mga kapatid. Sa pong kagalakan muli ang ating pong pagkakataon na magpagbahagi ng aralin para po sa ating pananambahan ngayon pong linggo ng umaga. Ngayon po ay isang mahalagang paksa para po sa lahat na mga kaanib ng lokal na kongregasyon ng ating pong tatalakayin. Kaya pinamagatan ko po ito na ang lokal na iglesia at ako. Hango po ito sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 28, sa sulat ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang pagiging apostol, sa mga paghihirap niya, at naisama rito yung kanyang concern, yung kanyang pagkalinga, pag-aalala sa isang lokal na kongregasyon o sa mga lokal na kongregasyon, I should say. Ating basahin muna ang ating pinakateksto sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 28. At katulad ng nasabi ko na mga kapatid, ang mga binanggit ni Apostol Pablo rito ay ang kanyang mga sufferings, paghihirap na dinanas niya bilang isang apostol. Actually, ginamit po niya ang mga karanasang ito upang patunayan sa mga nagdadalawang isip at sa mga hindi naniniwala na siya nga ay isang apostol. Mayroong nagkakalat ng mga maling balita sa mga kapatiran doon sa Corinto at sa ibang mga lugar na hindi siya daw apostol. Kaya ito ngayon, sulat niya ay kanyang pinapatunayan na siya ay apostol. Kaya itong mga sabi niya, magsimula tayo sa verse 24. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-4 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw. Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. So yun po mga binanggit niya, verses 24 hanggang 27 ay ang kanya pong naranasan, mga paghihirap. At ang mga ito ay isang patunay, sabi niya, sa kanyang pagiging apostol. Now, ito pong mga nangyari sa kanya ay gawa ng mga tao laban sa kanya, o kaya ay nang dahil sa karanasan niya sa kalikasan, katulad ng kanyang pagkakasangkot sa paglubog ng isang barko at napadpad sila sa isang isla. Ito ay mga outside forces ang dahilan. Subalit sa verse 28, mga kapatid, ating maunawaan na ito ay sa loobin ni Apostol Pablo na sinasabi niyang mayroon siyang araw-araw na iniisip. Ang terminong ginamit po sa Tagalog na umiinis sa akin sa araw-araw, sabi niya. At ano yung umiinis sa kanya sa araw-araw? Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sa iba-iba pong mga version, mababasa po natin sa King James na yung tinatawag po niya na kabalisahan sa araw-araw patungkol sa mga iglesia, ay ginamit po ang word na the care of all the churches. Ito yung kanyang concern araw-araw. Daily, the care of all the churches. Sa NIV, ay ginamit po ang term na pressure. Aside or apart from other things, there is the daily pressure. Maliban doon sa mga pahirap na kanyang tinanggap, naranasan, mayroong daily pressure on me, sabi niya. At ano yon? My anxiety for all the churches. At sa iba pang mga
version, mga kapatid, sa mababaw na pagkakatagalog. No? Ang sabi rito, bukod sa mga bagay na yaon, may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng iglesia. Sa mababaw na Tagalog ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. So mayroon pong bumabagabag sa isipan ni Apostol Pablo. All the time na siya ay nagministeryo sa iba't ibang mga lugar na kanyang kinaroroonan, mayroon siyang concern. Ang mga lokal na iglesia. At naidugtong niya, mga kapatid, sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? So maunawa natin ang kanya pong emosyon. Apektado si Apostol Pablo sa mga nangyayari sa mga iglesia na kanya pong sinimulan sa iba't ibang mga lugar at sa mga balita na kanya pong natatanggap. Kaya narapat lamang na tayo bilang mga kaanib ng lokal na kongregasyon, mga kapatid, na katulad ng Salawag Congregation at iba pa na kinabibilangan ng bawat isa sa atin, ay atin pong pag-isipan ano ang ating relasyon sa ating lokal na kongregasyon. Well, alam po natin ang katuruan ng Biblia na pag sinasabi nating iglesia, una ay mayroon tayong maunawaang universal, ibig sabihin sa buong mundo. Di nga ba ang Panginoong Jesus ay nagsabi, I will build my church, Matthew chapter 16, verse 18. So yung sinasabi niya na my church, na ito po yung sa buong mundo, mayroong isang iglesia na itinatag ang Panginoong Jesus. Ephesians chapter 1, verse 22 at 23, yung iglesia na kanyang itinatag ay ang kanyang katawan at siya ang Pangulo. At ganoon din po ang tinuturo sa Colosas 1:18. Subalit mayroon pong pagkakagamit ang salitang iglesia na tinutukoy ay yung iglesia na nasa isang lugar lamang. Kaya sa Roma 16:16 ay mababasa natin, sabi ni Pablo sa mga kapatid natin doon sa Roma, magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So ito pong mga iglesia ni Kristo, ito po yung mga iglesia o kongregasyon sa iba't ibang mga lugar na kung ating unawain sa Bagong Tipan, ito po ay katulad ng iglesia na nasa Corinto. Sabi ni Pablo sa sulat niya sa kanila, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. At napansin po ninyo sa Roma 16:16, ang tawag po niya ay mga iglesia ni Kristo. Subalit sa unang Korinto, kapitulo 1 at 2, ay iglesia ng Diyos na nasa Korinto na ang kanyang ginamit o na tawag sa iglesia na naroroon. Ibig sabihin po ay interchangeably ang pagkagamit, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, at iba pa pong katawagan na ginamit po ng Bagong Tipan patungkol po sa iglesia ng ating Panginoon. So ang tinutukoy niya ng mga iglesia ni Kristo ay katulad ng nasa Corinto, nasa Ephesus, no? Nasa Colosas, nasa Filipos, nasa Thessalonica, nasa Galacia, at marami-rami yan kasi region po ang Galacia. So yun ang mga congregations, local churches na tinutukoy po natin. At yun ang ating concern ngayon kung ano ang ating relasyon doon po sa lokal na kongregasyon na ating pong kinabibilangan. Una, maunawaan po natin mula po sa Bagong Tipan na mayroon pong mga pagpapala na naaangkop na bagay sa pagiging kabilang po natin sa iglesia ng Panginoon. Doon po sa lokal na kongregasyon, may mga blessings. Una ay ang tali ng pakikisama, the bond of fellowship. Sa isang lokal na kongregasyon ay mayroong samahan o pakikisama. Nakatulad po ng nangyari sa iglesia ng Panginoon doon sa Jerusalem nung bagong-bago pa po ang iglesia roon. Ang record ay nasa Gawa kapitulo 2, 42 at hanggang 47. Babasa po tayo ng ilang mga talata dito na sinasabi sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, fellowshipping. Itong mga bagong Kristiyano, di nga ba sa verse 38 pa lamang, ay nangaral pa lamang si Apostol Pedro at sinasabi pa niya sa mga nakinig sa kanya na sila ay kinakailangang magsisi at magpabautismo, bawat isa sa kanila sa pangalan ni Kristo sa
pagpapatawad o sa kapagpapatawad ng kanilang kasalanan. No? Verse 41, mga 3,000 ang sabi niya na nangabautismuhan po roon. At ito sila na mga nangabautismuhan kasama ang mga apostoles, nagsipanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. And then, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At naipaliwanag ko na po ito noong mga nakaraan na dahil mayroon pong pangangailangan ng mga panahon po na yon, ang mga bagong Kristiyano po kasi ay hindi nagsiuwian sa mga probinsya na kanilang pinanggalingan. Siguro nga po, sabi ko, excited sila sa kanilang pagiging Christians, na natili sila sa Jerusalem. Eto na, no? Ubus na yung kanilang dalang mga baon, wala na sila makakain. Kaya itong mga kapatiran doon sa Jerusalem, nagkaisa sila. Sa kanilang pong fellowshipping, pagsasama-sama, nakipata nila ang pangangailangan ng kanilang mga kapatid at yung kanilang ari-arian sabi ay pangkalahatan. At ano ang ginawa nila? At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ikinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, no? At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatabo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Ito'y napakagandang larawan ng mga kapatid na mayroong pong pagsasama-sama. Well, exemplary ito, no? Kakaiba ito mga kapatid kasi sabi ko nga yung sitwasyon noong panahon na yon. Mayroon kasi kapistahan ang mga Hudyo, yung Pentecostes, no? Nandoon ang mga Hudyo galing sa iba't ibang mga probinsya, nagkakaisa sila doon sa Jerusalem kasi nandoon po yung templo. At ang mga Hudyo, sa pananampalatayang Hudyo, yung templo ang pinakasentro ng kanila pong pananampalataya. No? Kaya kinakailangan nilang pumunta roon sa mga kapistahan nila. At doon naman, nangyari ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Marami nangyari po doon. Ang pagdating ng Espiritu Santo, ang pagkatatag ng kaharian, ang pagsisimulan ng Iglesia ng Panginoon, no? Ang kapatawaran ng kasalanan ay doon nagsimula lahat sa Jerusalem noong araw po ng Pentecostes na yon. Gawa 2 ang record po natin. Kaya nandun po sila lahat. Pero makikita po natin, bagamat mayroon silang isang concern, ang kanilang kakainin, pero ang saya-saya nila, kung basahin po ninyo ito, nagpupuri sila sa Diyos, nagtatamo ng paglingap ng buong bayan, araw-araw, sabi, dinaragdag ng Panginoon ang nangaliligtas. At sabi ko, ito ay isang perfect picture of Christians having fellowship with each other. At yan ay natatamo ng mga Kristiyano sa isang lokal na kongregasyon na katulad ng sa Jerusalem. Kaya sabi na Apostol Juan sa Kapitulo 1, versikulo 7 ng unang Juan, ngunit kung tayo ay nagsisilakan sa liwanag, ito yung kondisyon para mayroon tayong fellowshipping, mayroon tayong pagsasama-sama. Kung tayo'y nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ang Diyos ang tinutukoy, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Okay? Christian to Christian. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Sa fellowshipping pala na ito mga kapatid, no, hindi kasali yung mga hindi nagsisilakan sa liwanag. Oo nga naman. Ang Diyos ay nasa liwanag, okay? Ikaw ay lumalakad sa dilim. Anong kinalaman ng dilim sa liwanag? Hindi pwedeng pagsamahin eh. It's either nasa madilim ka o nasa liwanag. Kapag yung liwanag dinala mo sa dilim, yung dilim ay magliliwanag. So nawawala ang dilim. So hindi pwedeng pagsamahin. No? Ang sino mang nais na mayroong pakikisama sa mga Kristiyano ay kailangan mayroong pakikisama o kailangan lumalakad siya sa liwanag. Gaya niyang nasa liwanag ang Panginoong Diyos. Doon tayo magkaroon ng pagsasama-sama. At nililinis tayo ng dugo ng Panginoong Jesus sa ganoong kalagayan po natin. Ito po ang isang advantage ng nasa liwanag, mga kapatid. Kasi nga, di ba, literally, no? Physically, kahit na maliwanag, naglalakad ka, matitisod ka paminsan-minsan. Spiritually, lumalakad tayo sa liwanag, matitisod din naman tayo, figuratively. Pero may bisa ang dugo ng Panginoong Jesus. Nililinis niya ano man yung magagawa nating kasalanan na hindi sinasadya.
Oo. Kasi lumalakad tayo sa liwanag at meron tayong pakikisama sa kapwa Kristiyano at pakikisama natin sa liwanag na siyang ang Diyos. Pangalawa na meron tayong blessing ng pagpapatibay sapagkat sama-sama nga tayo bilang isang lokal na kongregasyon, mayroong pong pagpapatibay sa bawat isa. O itong sabi ng Apostol Pablo patungkol sa iglesia bilang katawan, no, ng Panginoong Hesus. Efeso 4:15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay nagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga bagay si Kristo. Na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Kita niyo po ang paglalarawan dito. Di nga ba't alam na natin, Efeso 1:22-23, ang Panginoong Hesus ang ulo ng katawan, ang katawan niya tinutukoy na iglesia, at nang dahil sa Pangulo, no, ang katawan, may buong katawan, nagkakalapat na mabuti. Nagkakalakip, sabi, pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Nabuo yung katawan. No? Ang iba't ibang mga bahagi nito ay lumalakas. At yun ay sa pagtutulungan ng bawat kasapi, bawat kaanib, bawat bahagi, bawat sangkap ng katawan po na ito. Tayo bilang individual na Kristiyano ay kabilang tayo doon sa katawan na yon, sa lokal na ating pong kinabibilangan. Meron tayong sariling papel na ginagampanan upang mapatibay po ang ibang bahagi ng katawan. At sila rin naman, ang ibang bahagi ng katawan ng Iglesia ng Panginoong Lokal, ay meron ding mga papel. Kanya-kanya po tayo. At lahat ito, magkakasamang nagpapalakasan, nagpapatibayan. So it's a blessing to be a part of a local congregation, mga kapatid. Kagalakan ng pananambahang pangmaramihan ay atin ding mararanasan, no, sa isang lokal na kongregasyon. Ngayon, limitado tayo. Hindi tayo magkita-kitang personal. Pero sa pamamagitan po ng teknolohiyang ito, pamamarang ito ng ating online worship, nakapapanambahan pa rin po tayo. At meron pa rin pong kagalakan na nadarama ang ating puso. Nakikita natin. Ako, habang tayo sumasamba, mga kapatid, alam nyo, sinisikap kong tingnan ang mga kapatid, no, sa screen. Kaya minsan ay nilalakyan ko yung screen kung saan po ang naroon ng mga pictures ng mga kapatid. Gusto kong makita ang mga kapatid na nanambahan. Well, nakikita ko rin kayo kapag hindi kayo naka-atensyon. Ewan ko sa inyo kung sa bagay sa cellphone po ay medyo mas mahirap gawin yan, no? Pihit ka ng pihit, slide ka ng slide. Sa laptop ay madali mo lamang i-adjust yung iyong screen, nakikita mo lahat-lahat doon. Kaya alam ko sino yung naka-open, sino yung naka-close. Yung iba naman na naka-close ang mga account ay may dahilan. Mahina daw yung kanilang signal kapag nakikita sila. Okay, tingnan natin. Now, Gawa 20, versikulo 7, at ng unang araw ng sanglinggo nang kami nangagkakapisan, upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ito yung pagtitipon ng mga unang Kristiyano. No? Sila Apostol Pablo noon, yung kanyang team, naglalakbay po sila, yung missionary journey na sinasabi natin, o nakarating sila sa Troas, sinadya po nila na magpaiwan doon sa Troas, first day of the week. Bakit? Yun pong araw ng pagkakatipon ng mga Kristiyano eh. O kaya sa halip na maglakbay sila, bumiyay sila, nagpaiwan sila doon, hinihintay nila doon ang unang araw ng sanglinggo, nanambahan sila, nagkakapisan sila upang pagputol-putulin ang tinapay, that's the Lord's Supper. At ano mangyayari? Kinabukasan kasi aalis sila. Kita nyo? Special yung araw ng linggo. No? Sa parinambahan kasi mayroong kakaiba tayong nadaramang kagalakan. Sana naman hindi burden sa atin ang ating pananambahang sa linggo. Ano? Yung iba, tinuturing na obligasyon. I mean, kapag obligasyon kasi parang mabigat ang dating. Hindi. Kagalakan ito na makapanambahan tayo sama-sama kahit na online lamang po. Di nga ba't mayroong kautusan, Hebrews 10:25, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Gaya ng ginagawa ng iba, sabi. O nagtaon na sa ating pagkakatipon ngayon, online po tayo.
At naniniwala ko, pinagpapalat naman tayo ng Diyos sa ating ginagawang ito. Kahit nasa ganitong paraan na hindi po natin nakakaligtaan, ang sama-sama, virtually, sa ating pananambahan. Ano pa ang mga blessings mula sa pagiging kabilang natin sa isang kongregasyon? Yung gamot ng pag-aaliwan. Alam niyo mga kapatid, kung mayroong isang bagay na gusto ko sa nangyayari sa atin dito sa Salawag at least, no? Kahit na sa Tagaytay din, yung pagkatapos ng ating pananambahan, hindi tayo agad-agad umaalis, no? Ano 'yon? Ibig sabihin na-enjoy natin ang company ng bawat isa. Sa online, nagkukumustahan pa tayo, nagbibiruan tayo, nagbabalitaan tayo. Kasi isa rin po ito sa blessing na manggagaling sa lokal na kongregasyon. Ang mga Kristiyano po ng araw ay nag-aaliwan din po sila. Ibig sabihin, mayroon silang makalungkutan din. May mga discouragement sila. Tulad natin ngayon. Ang panahon ay naiiba. Kung mahina-hina nga tayo, sabi ko, sa mga nakaraang pangangaral ko ay maapektuhan po ang ating emosyon. Kaya lang sabi ni Pablo sa mga kapatiran doon sa Thessalonica, binanggit niya yung tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sabi niya, mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Yung patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ang tinatalakay niya roon. Kasi nga naman sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, wala na. Itong mga suliraning kasalukuyan ng mundo. Lahat yan, mawawala yan. Pagbalik ng Panginoong Hesus. Well, ganun din. Pag inabot tayo ngayon sa panahon na ito, anong magagawa na ng virus na yan? Di ba? Kaya solusyon yun. Pag dumating ang Panginoong Hesus. Wala na yan. At isang napakagandang talata, 2 Korinto 1:3 at 4. Bakit natin kinakaya na aliwin ang iba? Ito, mga kapatid, mayroon palang unang-unang nang aaliw sa atin. Naaliw tayo upang tayo naman ay makapag-aliw sa iba. Sana hindi naman kami na mga preachers o mga kapatiran nangangaral dito ang nakakapag-aliw. Tayo, mga Kristiyano, sa ating sariling kakayahan, magtawagan tayo, mag-text tayo, mag-message tayo sa mga kapatiran, alam natin ay nanghihina. Aliwin natin sila sa kanilang mga kalungkutan, mga ramdaman. Mabalitaan natin na mayroong mga nag-positive o gagawa tayo ng mga aksyon. Huwag tayong magwalang bahala. Sabi ni Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Ang Diyos natin, ang Diyos Ama ay ang Diyos ng buong kaaliwan. At anong ginagawa niya? Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Upang ating maaliw, kita niyo, upang ating maaliw ang nanga sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na iniaaliw din sa atin ng Diyos. Alam niyo, So, una ay passive tayo. Tayo ang tumatanggap. Pero hindi lamang po ganoon. Tayo rin naman ang pinanggagalingan ng aliw ng iba. Narinig niyo na po yung mga sinasabi ng mga kapatid, bakit ka nawawala? Ba't nasaan ka? Kasi sa iyo kami humuhugot ng lakas. Parang ganoon. Ina-expect ng mga kapatiran na kaaliwan tayo sa kanila. Pag nawala tayo, parang something missing. Ganoon po yun. Kasi nag-aaliwan po tayo bilang mga magkakapatid, magkakasama sa isang lokal na kongregasyon. Kaya isa po itong blessing. Pagtitinginan. Meron parang pagtitinginan, not literally. Sa verse 24 ng Hebrews 10, ay sinabi ng sumulat ng Hebrew na at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Well, alam niyo po yung lumang Tagalog kung minsan. Mas mahirap unawain. Kaya sa bagong salin, Magandang Balita, Tagalog Bible, sabi niya, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pamamagitan sa pagmamahal, sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. Yung palang ang ibig sabihin ng mga tinginan. No? Hindi yung magsulyapan lang. Mata sa mata lang. Hindi yun. No? Although we are communicating when we see each other eye to eye. No? May mga mensahe dyan sa mga kakilala na natin. No? Kaya yung iba, sinasabihan natin makuha ka sa tingin. No? Pero ang sinasabi ng sulat ng Hebrew ay
yung gisingin yung damdamin ng bawat isa sa pagmamahal. Hindi literal at hinginan. Hindi lamang sa pagmamahal sa kapwa, kundi sa paggawa ng mabuti. So tayo pala, naghahanap tayo ng paraan na ma-express natin yung ating damdamin sa mga kapatid. Hindi lamang sa mata, hindi lamang sa salita, sa gawa. Ano mga bagay-bagay na magawa natin, na maipaalam natin sa mga kapatid na we care. At yan ay nangyayari sa isang lokal na kongregasyon. Mga kapatid, ang mga ito ay hindi po maibibigay ng sapat ng kahit saan na lokal na iglesia, maliban na sa kinalibilangan po natin. Ito ang ipaniniwala. Kaya mahalaga po para sa isa na mapabilang sa isang lokal na kongregasyon. Kaya ang tawag po natin doon, home congregation. Kahit saan man yan, basta we belong to a congregation, matawag nating home congregation. Kaya noon pa man, nagsabi na kami sa mga kapatiran, yung home congregation namin sa Lawag. Hindi dahil sa my favoritism, kasi nanggaling kami ay naglilingkod sa iba't ibang mga congregations, pero hindi naman po pwede na floating kami. Wala kaming maituturing na home congregation. Kaya noon parang sabi na kami, sa Lawag ang aming home congregation. Doon kung sakasakali man, doon ang aming involvement at makakatulong din naman kami sa ibang mga congregations kung kinakailangan. Ganun po noon. Sa isang lokal na congregation, kailangan po natin. Kasi sa ibang congregation, hindi po nila kayang makiiyak sa atin kung tayo ay umiiyak. Malayo po sila, baka hindi nila maramdaman yung ating lungkot. No? Yung ating kagalakan, no? Baka hindi nila kayang makigalak sa atin kung malalayo po sila. Hindi tayo makapaglingkod sa kanila o hindi tayo mapaglingkuran sa mga panahong nakagipitan. Pati yung ating mga kakayahan, mga talento, hindi natin magagamit ng lubusan sa ibang kongregasyon. At kung bakit ay hindi naman tayo gaanong kilala doon. Hindi man tayo palagi roon. Paminsan-minsan lamang tayo roon. Samantalang sa home congregation, expected po tayo, hindi lamang linggo-linggo, pero ito po yung ating kinabibilangan. Dito tayo magiging active. Yan. At hindi ko sinasabing sa Salawag lamang, kasi marami ng mga kapatiran na kasama natin sa online worship po na ito na mayroon pa rin silang mga home congregations na kinikilala. At okay lamang po yun. Basta ang point ay, kung saan tayo napapabilang na kongregasyon, yun po ang mga blessings na atin pong matatanggap. Ngayon, dahil may mga blessings tayong tinatanggap mula sa lokal na kongregasyon, alam niyo po, itinuturing natin yan na, ewan ko kung tama yung word, pagkakautang. Well, ibig natin sabihin, mayroon tayong responsibility sa lokal na kongregasyon. Inihambing ko po ito, katulad po ng pagiging miyembro po ng isang tao sa mga organisasyon. Well, una, bilang Pilipino. Bilang Pilipino ay tanggap natin ang mga proteksyon, biyaya, ano ba matatawag natin ngayon, ay ayuda kung mayroon galing sa ating pamahalaan. At entitled po tayo doon dahil Pilipino nga po tayo. O kaya ay sa isang city, syudad, isang lungsod. Kabilang tayo sa kinabibilangan nating mga cities, lungsod, bayan. O kaya kung club, lumang club na itong alam ko Kiwanis Club, sino nakakaalam niya? JC's. Ano ba mga club? Well, ngayon, ang alam natin, Kasandal Foundation Incorporated. Ang mga kaanib po nito, mga membro dito, mayroong may mga blessings, no? Pero mayroong mga responsibilities din. Katulad ng ating pamilyang physical. Mayroong mga blessings from our families, but we have responsibilities. No? At ito ay expected na sa atin bilang magulang ng pamilya, kaya bilang mga anak sa pamilya o anuman ang ating papel sa pamilya. Kaya bilang kaanib ng isang lokal na kongregasyon, mayroon po tayong mga responsibilities. Di ba, golden rule? Huwag natin kalimutan po ang golden rule.
Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Huwag po ating sabihin na tatanggap lang tayo ng biyaya at di tayo marunong magsukli ng biyaya. Tumanggap tayo ng mga blessings mula sa kongregasyon, ay yung ating kakayahan naman ay ibalik sa kongregasyon ang anumang mga kakayahan din po natin na makabubuti sa kongregasyon. Ano ang ating mga may papangako o magagawa para po sa lokal na kongregasyon? Hindi para pong si Pablo sa ating pinakateksto. No? Kaya magandang tanong, tayo ba'y nag-aalala sa iglesia na lokal na ating kinabibilangan? Katulad ng pag-aalala ni Apostol Pablo sa mga iglesia. Ito ba'y nagdudulot sa atin ng pag-aalala kung nalalayo tayo o kung mayroong suliranin ng iglesia o wala lang. Sabi ni Pablo, gayahin niyo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Napakabuti po na gayahin natin siya sa pag-aalala niya sa mga iglesia. Ibig sabihin ng ating buong kaisipan at pananalangin ay para po sa lokal na iglesia. Sama natin sa ating dalangin, ang lokal na iglesia. Yung ating pagkakatouch, yung hindi tayo maihiwalay. Tulad ng ating ginagawa ngayon. Minsan-minsan lang tayo magkikita sa linggo lamang sumasali sa online. Parang gusto nating tapos ng samba na tuloy pa yung ating kwentuhan. Attachment ang tawag po doon. Well, kung mas mabuti pa, Miyerkules ay magkakasama rin tayo online. Medyo mahaba yung 7 araw na di tayo nagko-communicate sa ating online virtual visitation man lamang or encouragement. No? Maunawaan po natin si Pablo sa kanyang pagiging attached sa mga iglesia. Alam niyo, sabi niya sa Filipos Kapitulo 1, verse 21 ay sinasabi niya yung tungkol sa kamatayan ba, na ito ay kapakinabangan, sabi niya. Pero, tignan niyo yung mga sumunod na sinabi niya. Ako'y nagigipit sa magkabila, yung mamatay o kaya ay hindi. Yan ang sinasabi niya, magkabila. Akong may nasang umalis, so mamatay, no? At sumakay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Lalong mabuti daw yung mamatay. Kasi pag namatay siya, kasama na niya ang Kristo. 24. Gayunmay, ang manatili sa lalaman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Di ba? May attachment siya sa church doon sa Filipos. Nang dahil sa mga kapatid natin sa Filipos, ayaw pa niyang mamatay. Pero okay sa kanya mamatay. Attached siya sa mga kapatid. Nang dahil sa kanila, huwag na lang muna siyang mamatay. Yun ang sinasabi niya. Verse 25, at sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, mananatili ako nakasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Ito ang attachment. Hindi mahiwalay sa mga kapatid. Feeling ng belongingness. So, nagsasabi nga si Apostol Pablo, nais kong makasama kayo at makita kayo. At hindi lamang sa Pilipos, mga kapatid. No? Sa unang Tesalonica, 1:17 at 18 ay nabanggit din po niya ito. Sabi niya, ngunit kami mga kapatid na nangahiwalay sa inyong sandaling panahon sa katawan, hindi sa puso, distance na nahiwalay sa katawan, sa puso hindi pala, no? Ay nangsisikap na lubha upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais. Makita kayo mukha sa mukha. Kaya kakaiba yung ating feeling. Although sa ating online, nakikita tayo virtual. Pero katulad ni Pablo, nais na rin makita mukha sa mukha ang mga kapatid. Sapagkat nangagnasa kaming pumarian sa inyo sa Tesalonica. Akong si Pablo na minsan at muli at hinadlangan kami ni Satanas. Ang ating pakikipagtulungan sa lahat ng kanyang gawain ay responsibilidad din po natin. Yan ang ginawa ng mga Kristiyano noon . Sa Gawa Kapitulo 4, nung pinagbawalan sila ng mangaral at nagpatuloy sila, binilanggo nga yung mga apostol Pedro at si Juan . Kaya sabi sa verse 23, at nang sila mga pakawalan na, nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan. Mayroong support group, itong mga apostoles, ang mga kapatiran.
At iniulat ang lahat ng sa kanila sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. At ano? At sila ng kanilang marinig ito ay nangagkaisang itaas. Itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. So mayroon pong tulungan, mayroon suportahan. Nagiging magaan po ang suliranin ng isang kaanib kapag sinusuportahan ng mga kapatid. O meron siyang karamdaman, meron siyang pangangailangan. Ipag-pray natin, gumagaan. At nabasa ko ang mga ito sa mga Facebook post natin, no? Mga comments po natin sa mga kapatirang nagkakasakit. Maganda po yun. Sinusuportahan po natin sila. Verses 32 to 35, at ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Yung ating binanggit na kanina sa Gawa, Kapitulo 4, Kapitulo 2. Verse 34, sapagkat walang sinumang nasasalat sa kanila, palibhasa ay pinagbili ng lahat ng mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Nagsusuportahan po, nagtutulungan ang mga kaanib ng lokal na kongregasyon. In fact, mga kamanggagawa po ang turing na Apostol Pablo sa mga kapatiran natin doon sa Corinto. Sabi niya, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. At sa sulat niya sa mga taga-Pilipos, oo, pinamamanig ko rin naman sa inyo tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang ating mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sa lokal na kongregasyon po ay manggagawa po tayo. Fellow laborers. At ang ating regular na pagdalo sa pananambahan, mga kapatid, ay ating responsibility ito. Nabasa ko sa Facebook ito eh. Kung totoo daw tayo ng Kristiyano ay wala daw di na kailangan tayo ay kumbinsihin pa na sumamba. Kumbaga, automatic na po sa atin yun. Kasi naman, sa bawat pagsamba natin, alam natin naroon ng Diyos. Kasi sabi, nasaan ang isa o dalawa o tatlo sa kanyang pangalan nagkakatipon, siya ay naroon sa gitna. Dati sinasabi na kapag nag-iisa ka, wala sa iyo ang Diyos, pero ibig sabihin ay mayroong pagkakatipon. At bakit hindi tayo dadalo? Kaya pinag-utos muli, Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Ang tulong na pagkakaloob o pag-aambagan ay isa sa mga responsibilities po natin sa lokal na kongregasyon at nagawa natin kanina po yan. Sa ating pananambahang online, madali pong makalimutan yan. Pero hindi po mabubuo yung ating pagsamba pag kulang po tayo niyan. Kasama po yan sa pananambahan ng mga tao ng Diyos mula pa sa lumang tipad hanggang sa bagong tipad. Ang pagbibigay ay isang uri isang bahagi ng pananambahang Kristiyano. At ang ating pong pagiging ilaw at asin ay kailangan ng lokal na kongregasyon at ito ay bahagi ng ating responsibilidad. Diba? Matthew 5, hindi 7 yan. Matthew 5 po yan. Kayo ang ilaw ng sanglibutan ng isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at hindi lalagay sa ilalim ng isang takalan kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. At lumiliwanag sa lahat na nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. It's talking about influence. Yung influensya mo sa mga tao. You owe it to the local congregation na gamitin mo ang influence na yan upang mayaya ka o mayaya mo ang iba pa na maging kabilang sa kongregasyon ng Panginoon. Kung kabaligtaran ng ginagawa mo, inaabog mo yung mga tao na lumalapit sa church, ay malaking sagutin mo yan. Sa halip, iniimbita yung influence mo, paging ilaw mo, paging asin mo. Magiging puhunan mo yon upang magbukas ang isipan at puso ng mga tao, handa silang makinig sa salita ng Diyos at later on maimbita sa pananamba ng iglesia at maging kasama sila sa bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So mga kapatid, mga kaibigan, sabi ni Abraham Lincoln,
I like to see a man proud of the place in which he is living. Gusto kong makita ng isang tao mayroong pagmamalaki sa kanyang lugar na tinitirhan. Subalit gusto ko rin makita, sabi niya, and I like to see a man live so that his place will be proud of him. Gusto ko naman makita na ang isang tao ay mabuhay upang yung kanyang lugar ay ipagmapuri siya. So, ganito pong kaisipan, pwede nating sabihin. Gusto rin po natin ng isang Kristiyano ay maipagmamalaki yung kanya pong lokal na kongregasyon na kinabibilangan. At nanuhulugan din na tayo ay kinakailangang mamuhay upang maipagmalaki naman tayo ng ating kongregasyon. So na po yung maliwanag yan. At maunawaan po natin ang mga blessings na ating pong tinatanggap sa ating mga lokal na kongregasyon. At kalaki po ng mga blessings na ito ay ang ating responsibility. Kaya ito po ang ating aralin, ang lokal na kongregasyon at ako. Pagpalain tayo ng Panginoon.